Unang kabanata, sa ibabaw ng kubyerta. Isang umaga ng Disyembre, ang Bapor Tabo ay naglalakbay sa liku-likong daan ng Ilog Pasig patungo sa Laguna. Sakay nito sina Don Custodio, Ben Zaid, Padre Salvi, Padre Sibila, Padre Camora, Padre Irene, Simon at Doña Victorina. Tanging ang Doña lamang ang ginang nakasama sa pangkat ng mga Europeo. Mainit ang ulo niya sapagkat walang may nais kumausap sa kanya. At mas lalo namang uminit ang kanyang ulo sa bawat sigaw ng kapitan ng barko ng "Bapor! Estribor!" "Aba, kapitan, bakit doon patungo ang inyong mga mangmang na timonel?" "Sapagkat doon po ay napakababaw." Mahinahong tugon ng kapitan ng barko. "Kaunting tuli ng makina! Kaunting tulin, kapitan! Bakit hindi tulinan ng husto?" "Masasadsad po tayo sa malawak na palayang iyan," ang walang bahalang sagot nito. Kilala si Doña Victorina sa buong kapuluan sa kanyang napakagaspang na pag-uugali. Pinakikitunguhan lamang siya ng mabuti kapag kasamahan niya ang kanyang kinupkup na pamangking si Paulita Gomez. Napangasawa ng Doña si Don Tiburcio na isang Kastila. Mabait ito, subalit nang hindi na rin makatiis sa ugali niya ay umalis ito at nagtago. Nabalitaan naman niyang nagtatago ito sa Laguna, kaya pupunta siya roon upang hikayatin itong bumalik sa kanya. Masiglang nag-uusap at tinatalakay ang iba-ibang paksa ng mga naroon upang sadyang maiwasan ang pakikitungo sa Donya. Napag-usapan nila ang pagtutuwid sa liku-likong ayos ng ilog at ng mga gawain ng Obras del Puerto. Binanggit naman ni Padre Salvi ang Puente del Capricho na gawa ng isa nilang kapatid na hindi natapos dahil sa pamumuna ng mga pantas sa agham na ang tulay di umano ay walang katatagan at may kahinaan. Subalit hanggang sa mga sandaling iyon ay buong-buo pa. Sa pagnanais na mapansin ng pangkat, muhing-muhing sumabad si Doña Victorina. "Talaga namang walang maayos na lawa sa lupaing ito." Agad na nagsalita ang mag-aalahas na si Simon. "Ang lunas ay napakadali at sa totoo lamang ay hindi ko malaman kung bakit walang sino mang nakaisip nito. Humukay ng isang matuwid na kanal mula sa bunganga ng ilog hanggang doon sa Maynila." Tanging si Don Custodio ang sumalungat sa panukalang iyon ng mag-aalahas. Aniya'y malaking pera ang gagastusin at maraming bayan daw ang masisira. Nagtanong pa siya kung saan naman kukuha ng pambayad sa mga manggagawa. Ang sagot naman ng mag-aalahas ay gamitin daw ang mga bilanggo at bihag at kung kukulangin pa ay sapilitan daw pagawain ang lahat ng naninirahan doon. Ang ganoong kaparaanan naman daw ay maaaring magbunga ng kaguluhan, tugon naman ni Don Custodio. "Pag-alagain ng itik o pato ang lahat ng mga naninirahan sa baybay ng lawa. Ang mga susong kinakain ng itik ay kasama sa mga buhangin sa ilalim ng lawa." "Ngunit, Don Custodio," ang paismid na wika ni Doña Victorina, "kung ang lahat ay mag-aalaga ng itik, darami ang itlog na balot, nakapandidiri. Mabuti pa'y tabunan na lamang ang lawa kaysa dumami ang nakapandidiring balot."